Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hey kaagapay! Magandang hapon sa'yo. Isang panibagong Sabado na naman. At ibig sabihin yan, panibagong pagkakataon para huminga, mag-recharge at samahan ako sa isa na namang episode dito sa In-Betweens. Nasaan ka man ngayon? Kung ikaw ay nasa bahay, nasa biyahe, or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo, salamat dahil pinili mo mag-tune in dito. At makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon, ang iyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng In-Betweens. Alam mo kaagapay, mabilis ang takbo ng mga araw, hindi ba? Parang kailan lang Monday. Tapos eto na naman tayo sa weekend. Kaya kung pakiramdam mo pagod na pagod ka or parang loaded or marami kang iniisip, okay lang yan. Ang mahalaga nandito ka at sa mga susunod na oras samahan mo muna ako habang sabay nating pinapahinga, no? Kahit sandali ang isip natin at ang ating mga puso. So shout out na sa ating mga naka-tune in sa mga oras na ito sa radyo man or sa Facebook Live or sa ating YouTube channel. Paramdam ka naman, nasan ka ba ngayon kaagapay? Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong hapon ng Sabado? Naglilinis ka ba ng bahay? O kaya naman nasa biyahe kasama ang iyong family? Or baka nagpapahinga lang habang kami ang background mo, no? Ngayong hapon. Mag-iwan ka lamang ng message dyan sa ating comment section. At syempre kahit saan ka mapadpad kaagapay, pwede mo kaming dalhin. Dahil pwede ka makapakinig ng iyong 702 DZAS sa pamamagitan ng pagpunta sa ating official website na FEBC.ph. O kung hindi naman dyan, pwede ka rin makapakinig sa ating DZAS mobile app. Libre lang yan i-download sa Apple App Store or kaya naman sa Google Play Store. Kaya siguradong kasama mo ang DZAS saan ka man dalhin ng araw mo. At kung first time mo namang makinig ngayon, welcome na welcome ka rito. Dito sa In-Betweens, ito ay lugar para sa'yo. Dito pwede kang makinig, matuto, ma-inspire, mag-open up, at makaramdam na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kaya kaagapay, kumuha ka ng paboritong mong merienda. Ano ba ang paborito mong merienda? Ako ngayon, nag-crave ako ng something na chewy. Gusto ko nga ng bilo-bilo Or kaya naman, talaga, ewan ko ba, gustong-gusto ko ngayon yung mochi. Yan, isa yan sa mga gustong-gusto kong binibili. Yung mochi pistachio. Ay, napakasarap. Ikaw ba kaagapay? Ano ang merienda mo? Ano ang cravings mo ngayong hapon? Share mo rin dyan sa ating comment section. At mag-relax ka lang. At samahan mo ko dito sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon. Kaya kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program na In-Betweens dito lamang sa 702 DZAS. Hey kaagapay! Welcome back sa In-Betweens at kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ito pa rin ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. Alam mo kaagapay, may mga season talaga sa buhay natin, no, na parang sabay-sabay ang mga nangyayari sa buhay natin, no? Yung pinagdasal mo noon, dumating na. Yung mga opportunities na hinihinging mo kay Lord, nandyan na. Yung growth na gusto mo mangyari or gusto mo makita, nangyayari na or na-experience mo na. At yung mga pintuan na matagal mo nang pinagpe-pray kay Lord na mabuksan na, isa-isa mo nang nakikitang bumubukas. Pero ang hindi natin madalas napapag-usapan ay ito. Minsan yung mga answered prayers natin, may kasama ring pressure.
may kasamang responsibility, at syempre may kalakip din pagod. At minsan, sa sobrang dami ng kailangang gawin, nakakalimutan natin magpasalamat dahil mas ramdam natin yung bigat kaysa dun sa blessing. Parang ganito, pinag-pray mo na magkaroon ka ng trabaho. Ngayon, stressed ka na sa dami ng deadlines na hinahabol mo. Kunyari, pinag-pray mo na gamitin ka ni Lord sa isang bagay. Ngayon naman sunod-sunod yung ministry opportunities or responsibilities na hinahawakan mo. O kaya before, pinag-pray mo na gusto mo mag-grow sa area ng buhay mo na ito. At ngayon naman, pakiramdam mo, stretch ka na sa lahat ng direksyon kasi sabay-sabay yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. At minsan napapatanong ka na lang, Lord, bakit parang ang bigat ng mga bagay na dati ko namang ipinagdasal sa'yo? Kaagapay naka-experience ka na ba ng ganong pakiramdam? Yung grateful ka naman pero pagod ka na rin at the same time. Yung blessed ka naman pero you feel overwhelmed. At alam mong mabuti yung ginagawa ni Lord pero minsan hindi mo maitatangging nahihirapan ka na minsan. Kung oo ang sagot mo, baka makarelate ka sa ating letter sender ngayong araw. Kaya naman habang pinapakinggan mo ang kanyang kwento, baka mapaisip ka rin na paano nga ba maging grateful kapag pagod ka na. Kaya na mapakinggan natin ang sulat ng ating letter sender na si Danica. Dear In-Betweens, itago nyo na lang po ako sa name na Danica. Lately, pakiramdam ko sobrang busy at stretched na ako. Ang dami pong responsibility sa work, pamilya, ministry at minsan parang hindi na humihinto ang isip ko. Para kung may 1,000,000 tabs na bukas sa utak ko dahil sa mga deadline, commitment, concerns at mga bagay na kailangan kong isipin at ayusin. Ang nakakatawa nga po at the same time nakaka-convict kasi ito rin naman po yung mga bagay na pinag-pray ko na noon. I prayed for opportunities at growth at yung gamitin talaga ako ni Lord. Pero ngayon nandito na ako, minsan napapaisip ako na bakit parang ang bigat. Minsan sa sobrang daming ginagawa, mas nangingibabaw ang pagod kaysa pasasalamat. Gusto ko pong matutunan Ate Ab kung paano maging grateful kahit napagod na. Paano ko po ba maaalala na blessing din ang mga bagay na minsan nagpapastress talaga sa akin? Paano po ba mag-rest intentionally habang hindi naman nawawala yung mga responsibility? Paano ko rin po ba maiiwasan na ma-overwhelm kapag parang sabay-sabay na po talaga lahat? Ate Absidi, I'm still figuring out paano po i-navigate itong season na to. Salamat po! Danica, thank you so much. Thank you so much sa iyong pagiging honest. At alam mo, habang binabasa ko yung sulat mo, parang napangiti at napaisip din ako at the same time. Kasi minsan yung mga bagay na nagpapapagod sa atin sa ngayon sila rin yung mga bagay na pinagdasal natin noon, 'di ba? Yung opportunity na meron ka na ngayon, pinag-pray mo yan dati. Yung ministry na pinagkakaabalahan mo ngayon, pinag-pray mo rin, 'di ba? At yung growth, yung influence at yung chance na magamit ka ni Lord, 'di ba? Pinag-pray mo din 'yan. Pero kaagapay kung iisipin natin, yung mga answered prayer na 'yan ay hindi lang blessing ang dala. 'Di ba? May kasama rin siyang responsibility. At minsan hindi tayo napapagod dahil may maling nangyayari. Napapagod tayo dahil maraming magandang bagay ang sabay-sabay na nangyayari. At nakarelate lang ako doon sa sinabi mo, para kang may 1,000,000 tabs, no, na naka-open sa isip mo. Kasi parang dati na-experience ko rin yan, especially nung preparation ng aming kasal. Talagang multitasking ang aking utak that time. Kasi totoo naman, 'di ba? Minsan habang nagtatrabaho ka, iniisip mo yung ministry mo, or kapag nasa ministry ka naman, iniisip mo yung pamilya mo. At kapag magpapahinga ka na sana, may papasok na naman na concern sa isip mo. 'Di ba? Yung parang, wait lang, teka lang, sandali lang, parang ang daming nangyayari sa'yo, kaliwat kanan. At bago mo namalayan, pagod na yung katawan mo. 'Di ba, kaagapay? Pagod na rin yung isip mo, pati yung puso mo, no? Yung parang pagod ka na rin emotionally.
At habang pagod ka na rin emotionally, no, minsan nawawala na yung gratitude. 'Di ba? Dahil doon parang unti-unti tayo nagiging ungrateful, napofocus tayo doon sa bigat na nafe-feel natin. Kumbaga nandun na tayo sa sagad na todo na, 'di ba? Naalala ko tuloy yung kwento ni na Martha and Mary sa Luke chapter 10. 'Di ba busy si Martha sa maraming gawain? Good things naman yung ginagawa niya, 'di ba? Kasi nagse-serve siya, tumutulong siya, at talagang alam mo 'yun, responsable siya. Pero sa sobrang dami kasi ng inaasikaso niya that time, nakalimutan niyang magpahinga sa presensya ni Jesus. At minsan kaagapay, 'di ba, kung isipin natin, parang ganun din tayo. Hindi tayo overwhelmed dahil masama yung ginagawa natin. No-overwhelm tayo dahil nakakalimutan natin mag-slow down at alalahanin kung sino yung source ng lahat, kung sino yung source ng lakas natin. And Danica, sa ating letter sender, no, gusto ko malaman mo na hindi naman kasalanan yung nararamdaman mo, at hindi kasalanan yung mapagod, at hindi kasalanan na maramdaman mo minsan na parang stretched ka, no? At hindi ibig sabihin rin na mahina yung faith mo dahil overwhelmed ka. Minsan ang kailangan lang natin ay ma-remind na yung Diyos na nagbigay ng opportunity na yan, yung prayer na yan na pinagpe-pray mo noon, is siya rin yung magbibigay ng strength para harapin ito. At baka kaya ka rin dinala ni Lord sa season na ito, hindi para patunayan kung gaano karami ang kaya mong gawin, kundi para matutunan mong mas magdepende sa Kanya ng mas malalim. Kaya kung ikaw to kaagapay, yung pakiramdam mo, sabay-sabay yung mga nangyayari sa buhay mo, sabay-sabay yung mga nangyayari sa trabaho mo, yung deadlines, responsibilities, yung expectations, at yung mga commitments sa buhay mo. Ito lang din yung isa sa mga paalala na gusto kong bitbitin natin sa araw-araw, na wag lang natin bilangin yung mga responsibilidad na meron tayo. Bilangin din natin yung mga answered prayers na meron na tayo ngayon. Huwag lang natin tignan kung gaano kabigat yung dala natin. Tingnan natin kung gaano na tayo kalayo sa mga ipinagdasal natin noon. At kapag napapagod na tayo, hindi natin kailangan tumakbo ng mas mabilis. Baka ang mas kailangan natin ay huminto sandali. Huminga at alalahanin natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan, ang pinakamalaking blessing ay hindi yung ang dami ng ginagawa natin, kundi yung presensya ng Diyos sa gitna lahat ng ginagawa natin. At marami pa tayong pag-uusapan kaagapay patungkol dito, kung paano ba mag-rest kahit marami na tayong responsibilities, at paano manatiling grateful kahit pagod na tayo, at paano hindi ma-overwhelm sa season ng answered prayers. Kaya huwag kang aalis kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon. Stay with us. In-Betweens will be right back dito lamang sa 702 DZAS. Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre nandito pa rin ang iyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, at welcome back sa In-Betweens. At ngayon ng hapon, pinag-uusapan natin ang isang season na maraming nakaka-relate pero hindi natin masyadong napapag-usapan. Ito yung season na pinag-pray mo naman. Pinag-pray mo yung opportunity, yung promotion, yung magamit ka ni Lord, at yung gusto mo ma-experience na growth. Pero ngayon, nandito ka na. Pagod ka na. Sagad ka na. At minsan, hindi mo na alam kung magpapasalamat ka ba or magpapahinga ka muna. Kasi sa mundo natin ngayon, parang mas sanay na tayo na maging busy. No? Gusto natin productive tayo lagi, available tayo lagi, or kaya naman responsive tayo lagi, anytime and anywhere. Kaya sa ating letter sender at para sa lahat ng ating mga kaagapay na pakiramdam nila na sabay-sabay ang lahat, gusto ko magbahagi ng 5 simple reminders. Una, remember that some burdens are actually answered prayers. Minsan kasi nakafocus tayo sa bigat ng responsibility, kaya nakakalimutan natin ang pinanggalingan nito. Yung opportunity na nagpapapagod sa atin ngayon,
Minsan yan naging opportunity na pinagdasal natin noon. Yung ministry na nakakaubos or parang hindi mo na alam kung saan mo isisiksik sa schedule mo, minsan yung opportunity na yan na pinag-pray mo na maging bahagi ka. At kapag overwhelmed tayo, subukan natin tong tanungin sa ating mga sarili. Lord, alin dito ang minsan kong ipinagdasal? Minsan nababalik yung gratitude natin kapag naaalala natin yung faithfulness ng Panginoon. Ikalawa, learn to rest before you reach your limit. Marami sa atin ang nagpapahinga lang kapag ubos na ubos na ubos na. Yung kapag pagod na pagod na pagod ka na, 'di ba? Yung kapag burnt out ka na, yung emotionally drained ka na, at yung wala ka nang maibubuga or wala ka nang maibibigay. Pero hindi ganyan yung design ng Lord eh. Rest is not something you earn after exhaustion. Huwag natin i-treat yung rest as reward. Let's treat rest as part of what we do. Because rest is something you practice para hindi tayo ma-exhaust, hindi tayo maubos, hindi tayo mapagod. Kaya maglaan tayo ng intentional moments with God. Hindi lahat ng pahinga kailangan magbakasyon ka, mag-staycation ka, mag-book ka ng flight papunta kung saan. Minsan sapat na yung tahimik na oras with God. Ito, pangatlo. Stop carrying tomorrow's problems today. Alam mo ba kaagapa yung feeling na nasa Monday ka pa lang, pero iniisip mo na yung Wednesday, yung Friday, at yung next month. Baka nga hanggang next year iniisip mo na eh. Diba? Nakakatawa pakinggan, pero diba nakakapagod yun kaagapay. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 6 verse 34, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself." So focus on today's assignment. Ano ba pinapagawa ng Lord sa'yo today? Today's grace is enough for today's battles. Yan ang tandaan natin. Ikaapat, gratitude changes perspective. Hindi nito inaalis agad yung pagod, syempre, di ba? Pero binabago nito kung paano natin tinitignan yung pagod. So instead of saying, Lord, ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong kailangan asikasuhin, ang dami kong kailangan isipin, try natin na magsabi na, Lord, salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko sa mga bagay na to. Parehong sitwasyon, pero alam mo yon, parang magkaibang perspective. At minsan, gratitude is what keeps us grounded when life gets overwhelming. Ikalima, don't just work for God. Walk with God. Minsan sobrang busy tayo sa paggawa ng mga bagay para kay Lord na nakakalimutan nating samahan siya. I-enjoy yung presensya niya. Hindi lang kasi tayo tinawag para mag-perform eh. Tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Kaya sa gitna ng mga pinagdadaanan nating mga deadline, yung mga pinagdadaanan nating pressure, yung schedules natin, mga responsibilities, huwag nating kakalimutan mag-check-in kay Lord. Kamusta yung relationship natin sa Kanya? Kamusta yung quiet moments natin sa Kanya? Sana hindi tayo dumating sa punto na pinagpe-pray lang natin kay Lord na, Lord, i-bless mo yung work ko. Sana maging laman din ng prayers natin na sinasama natin siya. Na we ask na, Lord, samahan mo ko habang ginagawa ko tong bagay na pinagkatiwala mo. Sa mga listeners na nakaka-relate sa pinagdadaanan ng ating letter sender, hindi ibig sabihin na mali yung season dahil mabigat ito. At hindi rin ibig sabihin na ungrateful tayo dahil napapagod tayo. Minsan, nasa gitna lang tayo ng season ng growth. At alam naman natin na kapag may growth, may stretching, 'di ba? Hindi yan mawawala. Lagi yan may kalakip na stretching. At kapag may stretching, may discomfort. Pero tandaan natin to kaagapay. The same God who opened these doors is the same God who will sustain us through them. Ang Lord ang magtatawid sa atin. He will see us through. Kaya kung pakiramdam natin na parang 1,000,000 tabs ang naka-open sa isip natin and we're so overwhelmed, huminga muna tayo. Hindi natin kailangan ayusin lahat sa araw na to.
Hindi natin kailangan pasanin lahat mag-isa sa araw na to. Huminga tayo, manalangin. One task at a time, one day at a time. At habang nandito ka sa in-betweens, tandaan natin na that sometimes the season that is stretching you, kaagapay, is also the season that is growing you. Magpahinga kapag kailangan, magpasalamat kahit pagod. At higit sa lahat, huwag natin kalimutang kasama natin si Lord sa bawat responsibility na ipinagkatiwala niya sa atin. Because God's will never come without God's grace. At sapat na yung grace na yon para sa araw-araw. Kaya naman sa mga oras na ito, allow me to pray for you, kaagapay. Let's pray. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa mga realizations ng aming napag-usapan ngayong hapon. Maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng aming mga panalangin. Salamat sa mga opportunity, sa mga bukas na pintuan, sa mga responsibility, at sa mga pagkakataon na magamit mo para po sa inyong layunin. Panginoon, inaamin po namin na minsan sa sobrang dami ng aming ginagawa, basta papansin po namin yung pagod kaysa po doon sa blessing na binigay ninyo. Minsan nakakalimutan namin ang ilan sa mga pasanin namin ngayon ay dati naming panalangin na pinagpipray sa inyo. Lord, kapag pakiramdam po namin na stretch na kami, Lord, sa lahat ng direksyon, give us the grace, Panginoon, to fix our eyes on you. Tulungan niyo po kami na huminto saglit at alalahanin na hindi mo kami tinawag para pasanin lahat mag-isa. Turuan niyo po kami mas magtiwala sa inyo. Paalala niyo po sa amin na Ikaw, O Diyos, yung nagbukas ng mga pintuang to. At Ikaw rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng lakas para makalakad kami sa mga ito. Palitan niyo po, Panginoon, ang aming pag-aalala ng pagtitiwala sa inyo. Yung pagod po namin ng panibagong lakas at yung pagiging overwhelmed po namin. Palitan niyo po ng gratitude at pasasalamat. Nawa, Lord, makita po namin ang inyong kabutihan kahit sa gitna ng pressure at ang iyong katapatan sa gitna man ng pagod. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po dahil sapat ang iyong biyaya para sa amin sa araw-araw. Salamat po, Lord, dahil hindi mo kami pinababayaan at kasama po namin kayo sa bawat lakad ng aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na to. We honor you. We love you. In Jesus' mighty name, Amen. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.